Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo na po yung lahat. Ay, hindi pa po kayo uupo kasi mananalangin pa po tayo. Mamaya upo po kayo. Isang oras po kasi ako mabibigyan. So, amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon, this beautiful afternoon, oh God. We thank you, Lord, for the thousands and thousands of angels that is with us, worshiping with us this afternoon. Oh God, we thank you, Lord, for the joy of your presence, oh God. Thank you, Lord, for your manifested presence, oh God. Come, Holy Spirit, fill us with your presence, oh God. I pray, Lord, that you anoint my lips, oh God, none of me, but more of you, oh Lord. I pray, Lord, that you will pour your Holy Spirit, that when I finish preaching, signs and wonders will follow, that when I finish preaching, the sick will be healed. When I finish preaching, the brokenhearted will be healed. When I finish preaching, oh God, there will be deliverance. And more souls will be added to your kingdom. As my voice reaches out to the ends of the world, oh God, I pray, oh Lord, let your ears hear. Let not your eyes be closed to the spiritual things of God. I pray that your spiritual eyes be opened. Forgive us, Lord, for anything that will block us from hearing your word. This I pray in Jesus' name. Amen! Palapakan natin ang Panginoon na ang itinang Hallelujah! Praise God! Congratulations, Pastor Mel. But you know, associate pastor is not fit for you. See, all the pastors here who are older than me are my senior pastors. Yan, when I go to fellowships, kasi that's not in the Bible. Di ba po? Yan. You treat elder men with respect. Yan. Ayaw ni Pastor Oscar eh. Pero alam niyo po, may wisdom po. Di ba? May wisdom because they are experienced. Especially, sabi mo, especially for you, nandito sila. Amen. Special po ang fellowship kasi ang pastoral team is madami. At madadagdagan pa. Alam niyo po, marami po akong friends na pastors. Yan, hindi lang po Pastor Isaiah. Alam niyo yung mga pastor, before I invite them here, tinitingnan ko po sa kanila yung track record. Yan. Talagang may church sila, tsaka hindi sila kulto ni Loloy. Ganyan. And I look at their life, you know, their family life, their love for each other as a family. You know, I don't invite pastors na I don't know them. Yan. Alam ko kung may mga pinagdaanan sila ng victorious. Yan. Because you have to be careful who you let people in your life. Because they will rub on you. Yan. Kaya ako gusto talagang makasama ang mga lingkod ng Diyos. So palakpakan po natin mga pastoral people na gawain ito. Amen. Yan. So praise God po. So you know, yung praise and worship, alam nyo, they're moving in the power of the Holy Spirit now. Because hindi po kami nag-usap kung anong sermon ko. Ano pong preaching ko. So they talked about the heart of worship. Yan, the heart of God. So tamang-tama naman, kasi yung Bible study namin ng Friday, bitin. Sabi mo, bitin. Yan, di ba? Kaya yung Netflix gumagawa sila ng series kasi bitin. So we talk about the parable of the sower, ang talinghaga ng mga manghahasik. Kasi ang Panginoong Hesus, mahilig siyang mag-ngaral sa talinghaga. Para yung nakakaintindi, makakarinig, nakakaintindi. No? Pero kasi merong nakikinig, kala mo nakikinig, pero hindi naman nakakainig kasi kikinig, kasi wala naman yung puso niya. Ganyan. Amen. So, ang pangatenga niyo ba, kasama ang iyong mga puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Isa lang. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, the title of my sermon today, kasi kanina si Pastor Mary Jane may patalastas, may mahaba yung patalastas niya. So, palakpakan niyo po yung morning service. Praise God po no. Amen. Magpapatalo pa ang afternoon service. Ha? Dapat di kayo magpatalo kasi amen.
umaga, ay in-invite niya yung mga ano niya, yung mga ano, ng mga, andito si Sister Helen, yung mga Sunday school teacher nung araw. Nakatali kaming platform. Yung bahay nila, ginagawa nilang school. So, yung mga tinuturuan nila, mga nanay na, may mga anak na. Praise God, di ba? Ayaw niyo ba magkaroon ng legacy ng gano'n? Sabihin sa katabi mo, gusto mo magkaroon ng legacy ng gano'n? Yung legacy mo, kabanalan. Amen? Hindi yung legacy mo, kademonyoan. Ouch! Matupad sa langit. Wala dito nun. Amen? So, praise God, no? So, the topic of my sermon today is... Ay, nandito pala camera. Mas mayroong camera. So, wala pa kanyang Panginoon. O, pero mas mayroong invisible camera. Yan. Sabi mo, may invisible camera. Kahit di ka naka-live, nakikita ng Panginoon. Ang ginagawa mo. Ngayon, nakikita ng Panginoon kung matutulog ka. O hindi ka makikinig, o lilipad-lipad ang iyong isip. Amen? Sabi mo si Lord, may invisible. Invisible siya, kaya nga God is the Spirit. Amen? And they that worship must worship in Spirit and in truth. So, gusto niyo mamalaman yung mga marka ng pusong bato? Amen. So, palagay ko wala dito. Oy, wala dito. Sige, tingnan natin. Asan na yung presenter ko? Nawala. Invisible. Hala, paano tayo maglilipat? Wala tayong presenter. Oh, pastor, nasa na yung presenter ko? Ikaw lang pumunta rin dito. Nag-pray ka lang na invisible na yung presenter. Oh, ito pala. Joke lang. Kasi parang hindi kayo anto. Ayun, oras de peligro. O sa mga marka ng pusong bato. Yan. Ano ba? So, in English, ano po yung English? English po niyan. Oh, English. Baliktad ba to? Ayaw na naman niya. Ayaw. Yung mga Chanel. So, ang English nun is the marks of a hardened heart. Yan. Amen. What are the marks of the hardened heart? Marka ng pusong bato. Yan. Amen. Pero praise God, hindi yung mga bato-puso nyo, no? Kasi in-invite ka rito, nandito kayo. No? Ang sabi kasi sa salita ng Diyos, ang nakikinig sa salita ng Diyos ay sa Diyos. Amen. Yung hindi nakikinig, hindi yun sa Diyos. Pero malay nyo naman, sa online nakikinig naman siya. No? So, magpapatawalo ba yung afternoon service? Ha? May mga bakante pa dyan, no? O, tapos may mga naka-stock ka dyan. Papatalo ba kayo sa morning? Ha? Ay, hindi pwedeng pagandahan dito. Hindi, nagturo ko kanina, different articles. Diba? Hindi pwedeng pagandahan sa, sa kaharian ng Diyos. Diba? Yung corona natin, sa susunod, yung topic ko, gusto niyo ba yung the different crowns? Yung different corona, no? So, yan, amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, marka ng matigas na puso. Marka ng pusong bato. Yan, pusong bato. Or matigas na puso. Meron mga ganun. It's a figure of speech, di ba? Sabi metaphor, talinghaga. No? Kasi si Jesus ganyan siya. Pagka nagka-storytelling. Amen? O, so, hardened heart. Ibig sabihin ng pusong bato, hardened heart. A heart of stone. Yan, sa English. Dun sa mga, nanood ng online, mga Inglesera. Amen? So, your heart, your muscular heart, is the main organ in the cardiovascular system. Pag hindi na tumitibok ang puso mo, piligroso ka na. Diba? Bakit? Kasi vital yan. Ang function yan is to bring blood. It is to let the blood circulate into your body. And because the blood brings oxygen to the different parts of your body. Sino ba the nurse dito? Nurse, tas kamay. Well, nurse? Wala. Oh, yun. Pero yung mami ni Sarah, nurse, di ba? So, yan. So, in a coordinated way, sabi mo, coordinated way. Yan. It constantly sends oxygen to your cells and takes away waste.
Yan ang purpose ng heart. So yung dugo mo, pag dumadaloy sa heart mo, tinatanggal niya lahat yung mga wastes. No? Kasi hindi lahat ng siyempre pag kumakain ka, filter yan. Sabi mo, filter. Hindi lang yung mga cellphone nyo, pagka nagsiselfie kayo, filter yung mukha nyo. So pinaka-importanting organ sa katawan nyo na nag-filter lahat ng mga waste products, toxins ng katawan nyo is yung puso nyo. So bakit ko sinasabi? Last time I preached on healing. Amen? Amen. Kasi lahat ng nangyayari sa'yo physically, may kinalaman yan spiritually. Amen? So, gusto niyo bang magpatuloy ako? O gusto niyo tapos na? Amen. So, yan. Para it will be working well. Ano ba yung function ng heart? Sinabi ko na, it brings oxygen. So, not only it filters waste, it also brings nutrients. Sabi mo, nutrients. Tapos it takes away carbon dioxide. Yan, kasi pagka nasa yung hangin, di ba? Dito sa BFOMs, maganda ang hangin. Alam mo kaya, di ba, na-share ko na before, ayoko ng aircon, di ba? Kasi pag madaling filter, yan, mag-uumpisa ka naman magkasakit. Pag mahirap, mahirap kang, hindi ka masipag maglinis. Yan. Pero ito, maraming nag-filter kasi maraming halaman at saka puno. Kasi ginawa talaga ng Panginoon yan para sa atin. Amen? So your heart also controls the rhythm. Sabi mo, rhythm. And speed. Sabi mo, speed. And maintains your blood pressure. Ayan niya po. Kaya yung mga hindi makasabay sa akin, sorry na lang kayo. Kasi, yung mga parating gumagalaw, yung mga batak, kita may mga farmers, di ba? Batak sila. So, yung heart rate nila, yung rhythm nila is maganda. Kaya yung daling ng dugo, maganda. Hindi po kaya hindi po maganda yung upo-upo ka lang. Parati kayong sabi nila couch potato. Yan, tas kain. Buti sana kung kain, lamon. So, yan po yung function ng heart, no? So, the heart works with body systems to control your heart rate, pati nervous system, endocrine system. Yan, importante po yung heart. Sabihin mo sa katabi mo, importante ang heart. Importante ang heart. Yan, amen. So, just as your muscular heart, yung biological heart mo gets ill, gets sick. Yung muscular heart mo gets sick. Diba? Because we live in a fallen world, hindi mo alam kung anong pinapasok mo dyan. So if blood does not flow, because there are impediments that block, your spiritual heart also must be free from hardening. Amen? So kung yung puso mo tumitigas, kasi alam niyo, as you age, di ba po? Di ba? Kaya iba mayroong arteriosclerosis. Di ba? Angina. Iba tachycardic, bradycardic. Oh. Yan. May mga arrhythmia, different kinds of heart disease. Na? Amen. So, just as your biological heart or your muscular heart gets sick, your spiritual heart gets sick as well. Kaya kanina nung kinakanta si Sarah, ganyan, siguro nakita niya yung timeline ko, kamusta ba ang puso niyo? Kasi pag sinabi, kamusta ang puso niyo? Yung mga millennials sinasabi, kamusta yung love life mo? Ganun ang God. ganun ang hugot, di ba? Pag sinabi, kamusta ang puso mo? Nagigising sila. Di ba? Amen. Praise God, di ba? So that life can flow, kailangan walang hardening. Di ba? So sa heart mo, kailangan life, parang may flow yung blood. Sabi mo, may flow. Ayan. Di ba? Kailangan may flow. Sabi mo sa katabi mo, may flow ka ba? May flow ka ba? Walang tatlo. So kasi, pag wala kang, yung heart kasi, mapanling lang siya. Sabi mo, mapanling lang. Ang puso. Ha? Ang puso, mapanling lang. Hindi yung boyfriend mo, hindi yung kapitbahay mo.
Huwag mong sisihin kung nalinlang ka. No? Kasi sabi sa salita ng Diyos sa Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? O, meron ba akong Tagalog version yan? Wala. So, tatagalogin ko na lang. Ang puso ay mapanling lang sa lahat ng mga bagay at desperadong may sakit. At sino ang makakaunawa? Oh, pwede na ba akong Google? Di mo talaga maunaan ang puso. Amen? So, gusto niyo pa ba? Gusto niyo pa bang kung saan nakapupunta rito? Amen. So, nung Bible study namin, after our Bible study, ito yung pinost ko. Kaya sabi, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Proverbs 4:23. Kasi doon sa binasa po ni Pastora Shirley at saka ni Pastor Mel, doon sa talinghaga ng mga hahasi. Di ba po? O, sige, yung mga may Biblia, punta po kayo doon. Mateo 18. Mateo, sa New Testament po yon. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan, memorize din. So, Matthew 18 po yan. 13 pala, 13. Matthew 13, 18. Yan po. No? So, kung babasahin po niyo yon sa 18, yung binasa po kanina ni Pastor. So hear you therefore the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom, kagaya ngayon, pinapahayag ko yung salita tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? So pag pinahihayag daw yung salita sa kaharian ng Diyos at hindi mo maintindihan, kung magiging yung sinasabi ng pastora, ganyan, hindi ko maintindihan siya. Ibig sabihin nun, the wicked one snatches it away. Sino ba yung wicked one? Si Satan. Si Satanas. So pagka nagpipreach ang pastor at hindi mo maintindihan, ibig sabihin nun, andyan na. Sabi mo sa katabi mo, andyan na. Andyan na. O, sabi mo, malis ka! Para maintindihan ko yung sinasabi ni Pastora. Amen? Amen. Kaya di kasi guard your heart. No? So may isang version dyan eh. Guard your heart, for it determines the course of your life. Tapos sabing ganon, it determines the issues of your life. Yan, ano ang issues of your life? Pag tinignan nyo, may ibang translation, it determines the boundaries of your life. Yan. Kasi, pag yung kung ano yung pumapasok sa puso mo, so kagaya niyan, ninakaw ni Satan yung salita ng Diyos para makapasok sa kaharian, di ba? Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos eh. Bakit na tayo nakikinig dito? Para malaman natin kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen, di ba? O so ngayon, pagka sinabi na raw yung salita ng Diyos, ang sabi dito sa Mateo 13, the wicked one snatches it away. Ayun. So, pero tinaboy niyo na, di ba? Tinaboy niya na. Tinaboy niya. Kasi iba-ibang spirito nandito. Ano yan? Spirito ng antok. Ano ba yan? Spirito na lilipad yung isip mo. Kung saan lilipad yung isip mo, hindi ka makikinig sa akin. Anong oras kaya merienda? Ganon. Diba? Yan, ganyan ang gawa ni Satanas. Diba? So yun, sabi ganun, pagka, when the word of God is preached, no? And catches away that which is sown in the heart. Yan. So kasi yung salita ng Diyos, dapat itatanim mo yan sa puso mo. Sabi mo sa katabi mo, tanim mo sa puso. Sorry lang, kargado ako. Tanim mo sa puso mo. Bakit? Kasi pag hindi yan nakatanim sa puso mo, ibig sabihin ninakaw ni tanim yan. Kasi ang plano ni tanim, magnakaw, pumatay, at manira.
So, ang uunahin niya, hindi kapitbahay mo, puso mo. Sabi mo sa katabi mo, puso mo, uunahin. Kaya gwardyahin mo, kandado, sagrado, no? Hindi lang mga relihiyong gwardyado, kandado. Kahit na gwardyado, kandado yung ibang reliyon, yung puso mo. Diba? Kaya di ba sinasabi nila pag nagagalit ka, oh! Ang puso mo. Diba? Kanina, malapit-lapit na ako eh. Sa katotohanan, kaya sabi ko kay Pastor, uwi mo na ako ha. Kaya sinara ko yung kwarto ko. Pag-usap ako sa Panginoon. So, anong ginawa ko? Sabi mo, heart check. Check. Check your heart. So, ako chinecheck ko yung heart ko. Yeah. Nye. Katapos lang namin ng service. Oh. Diba? So, is your heart functioning well? So, yung mga muscular heart nyo dyan, yung mga matataas ang BP parate. Diba? Yung mga matataas ang BP, baritone o kaya alto. Pero pag nagagalit, nagiging soprano. So check your heart. Is your heart functioning well? Amen? Amen. So, ganyan. So the heart, sabi kasi yung heart disease is still the #1 cause of death in the Philippines. Marami kong death claim. Heart. Yung huli, yung isang friend ko, bata, cardiac arrest. Amen? Pero yung isang pinuntahan nating burol, si Pastor Curie ay nasumama sa burol eh. Si burol na lang. Yung isa, bless siya kasi 93. O, kulang na lang 7 years old na yun. 95. 95. Oh, yun, 95 pala siya. Pero yung isang pinuntahan natin, wala pa yung bata pa yun. 53 pa lang. Diba? So, heart disease is still the #1 cause of death in the Philippines. So, sinabi ko na yan because everything physically, yung nagmamanifesto physically, ano bang sakit mo? Kasi may spiritual na relasyon yan. May connect. Sabi mo, may connect. May connect. Yan. So, kung anong sakit mo, sa heart, may connect. So, heart muna tayo ngayon ha. Kasi maraming organs eh. Diba? So, heart muna pag-uusapan. So, is your spiritual heart well? Pag may nagsabi rito ang spiritual heart mo well, sige, lumabas ka na, hindi mo na alam, kailangan marinig yung preaching ko. Alam mo, even Christians, no? Huwag po tayong plastikera. We need to check our heart. Amen? Amen. Ganyan. So, kamusta ang puso mo? Pag sabi ni Sister Sarah, kamusta ang puso mo? How is your spiritual heart? If your muscular heart is sick, your heart must be spiritually sick. Yung heart stroke can be caused because nag-harden yung heart. Alam mo ba, dito sa mga kalala kong mga na-heart stroke, mga ugali kasi nila eh. May ugali. Mga type A personality, parating nagmamadali, parating galit, ganyan. Sa kasada, nakatlang. Puta ko, cinta mo! Tang-tang-tang-tang-tang-tang! Ganyan, diba? Pero ayaw naman buksan yung bintana. Diba? Kalalabas lang ng worship. Kung ano, galit ang nasa puso. So your spiritual death if your spiritual heart is hard. So patay ka sa spiritual kung matigas ang puso mo. Kaya kanina, nakausap ko sila. Parang patay me. I want to leave. So pasok ko sa Lord. Kasi pa kayo opera naman puso mo ngayon. Amen. So a heart attack happens when something blocks the flow of your heart. Sinabi ko na yan kasi kailangan mo ng oxygen, di ba?
So yung spiritual heart mo rin, pagka may nagbablock na kasalanan dyan, o kung ano mang nandyan, na inaalagaan mo dyan. Kasi yung asawa ko, ganito yan eh. Alam mo, yung asawa ko kasi, mga talagang ano sila. Yung asawa ko, gentle yun, kabaliktaran ko yun. So pagka meron akong galit or may bitterness ako, sabi niya, sige, alagaan mo pa yan. Alagaan mo yan. Gusto mo, diligan mo pa. Lagyan mo fertilizer. Yan, tinatago mo sa puso mo. So kasi tayong lahat, may mga tinatago tayo sa puso natin. Amen. So, meron ka bang sakit sa puso? Spiritual. Do you have a spiritual disease? Tanong mo sa katabi mo. Meron ka ba? Kasi ako meron. Ha? Amin. Hindi nyo kailangan uminom ng Sprite. Ayun. Do you have a spiritual heart disease? Ano ba ang marka ng pusong bato? Ano ba ang marka ng taong may pusong bato? Ano ba ang marka ng taong matigas puso niya? Yan. So, huwag niyo nang tingnan yung kapitbahay niyo. Sabi mo, wala kayong ballpen? Yung dalili niya, ganyan. Ganyan. Ganitong ate. Ayan. Ano ang marka? What are the signs that your spiritual heart has hardened? Number 1. Sabi mo sa katabi mo, number 1. A darkened understanding. Darkened in understanding. Madilim ang pangunawa. Di ba? Darkened in understanding and continue their evil and perverse ways. Amen. So sa Tagalog, makitid or baluktot ang pangunawa sa salita ng Diyos. They twist the word of God. Yan ang unang marka. Ginagamit pa yung salita ng Diyos eh. Sabi gano'n. Sabi sa commandment, thou shall not commit adultery. Huwag kang mga lunya. Sasabihin ba naman, di ba si Abraham? Bakit si Abraham may kabit? Hindi nyo kasi binasa yung buong Biblia. Ano nangyari doon sa anak ni Hagar? Diba? Ano nangyari? Ano nangyari kay Hagar? Kasi si Sarai, pinalitan ko si pangalan niya eh, Sarai. Diba? Hindi siya magkaanak eh. May natagalan sila eh. Sabi, Lord, sabi mo, I'll be a father of many nations. Tagal! Tanda na ni Sarai, hindi ba hanggang iba eh, diba? Ang tagal ng anak, kasan na yun? Where? Kayo. May mga pangako ba ang Diyos sa inyo na natatagalan kayo? Meron? So, kaya ginawa ni Abraham, punta siya dun sa kay Hagar. Nagkaroon siya ng anak doon. Pero nakita ni Sarah na, may anak, hoy, alisin mo nga yan. Umiyak si Hagar, di ba? And the angel of the Lord comforted Hagar. Yung mga dalagang ina, mahirap yan. So yung mga dalaga rito, taas ang kamay. Dalaga. Huwag kang maging kagaya ni Hagar. Iyakan ka lang ni Abraham. Sabi mo, no, huwag mo kasi. Amen? So they twist the word of God. Sabi sa paglalasing. Sabi, all ba talaga maglasing? Pagsasabong.
Wala naman sinabi ng Panginoon dyan sa salita. Wala naman dyan sa Biblia masama magsabong. Oy. Kasi hindi mo binabasa yung buong Biblia. Pag nagsusugal ka, lahat yung mga forms ng sugal. Pag nanalo ka, may natatalo. Kaya mo masikmura yun bilang Kristiyano? You suck the blood out of somebody else's because of your winnings. Kaysa pinaghirapan mo. Kaya praise God, wala ng pogo. Palampakan si Bibi niya. Yan. Amen. Praise God. So, ipinaliwanahagan talinghaga, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga ng magasik. So, kapag ang isang tao nakikinig ng mensahe tungkol sa pag-ahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun naunawaan, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tumingin ka doon sa likod mo. Ayan. Ha? So, instructions for Christian living. Tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Sabi mo, greed. Tagalog, ganit. Ganun daw. Isa daw sa mga marka ng matigas ang puso ay madilim ang isip. Kaya pag nagdilim ang isip, no? Kung ano-ano mang ginagawa nila, di ba? Nakita niyo mga murderer pagka pumapatay. Kasi ba't mo na tayo? Kasi nagdilim yung isip ko eh. Bakit? Kasi yung puso nila, may nakapasok dun. Naging corrupt. Sabi mo corrupt. So, ipaging corrupt hindi lang sa politiko yon. Yung puso mo, pwedeng maging corrupt. Pwedeng maging matigas. Amen? Yan. So, bagong buhay kay Kristo, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Sabi mo sa katabi mo, binabalaan ka ng Panginoon. Na huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Saan? Sa kulto ni Loloy? Saan? Sumasampalataya. Sa salita ng Diyos. Ito. Diyan na kayo sa salampalataya. Huwag kayo sumampalataya sa akin. I say, I'm not perfect. Amen? So sabi ganito, binabalaan ko kayo, huwag na kayo mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Yung mga hindi nananampalataya sa salita ng Diyos, walang kabuluhan yung mga iniisip nila. Kumbaga, nonsense. Sabi nga ni Solomon, meaningless. Amen? Amen. Dahil sa kanilang, at wala silang unawa. At dahil sa kamangmangan, sabi mo, kamangmangan. At katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y alaging parate. Sabi dito, sila'y nagiging alipin ng kahalayan at wala na silang kahiyan. Wala na silang inaatubag, kundi puro kalaswaan. Wala dito, no? Praise God, palakpakan niyo Panginoon. Kaya pasensya niyo ako, mahaba yung damit ko, ha? So kung may skip konti, pampalaswa, tanghilig ko na. Pasensya niyo na lang, ha? Amen yun. So, praise God. Amen? So, number 2, mangmang daw at matigas ang ulo ng mga pusong bato. Those people who are hardened in their hearts are dull in their thinking
and futile in their thinking, because their thinking is darkened by Satan. Pinagdidilim ni Satanas ang kanilang isipan. Amen? So ano ba? So number 1, darkened in their thinking. Number 2, mangmang, matigas ulo. O sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mangmang. Huwag kang matigas ang ulo. Di ba pag matigas ang ulo, mahirap ka usap? Amen? O ano ba? Ano ba yung mga marka ng mga pusong bato? Matitigas ang puso. Number 3, tengang kawali. Ay mga anak dito, taas-taas kamay. May inuutos ang magulang. Usap plato. Tsuk. Aral ka na. Tsuk. Tsuk. Huwag kang ganito pa, pinaganda pa. Ganon din naman. Dati ganon, sigarilyo. O ngayon, vape. Ganon din naman. Ba? So, tenga kawali. Nasa church. Di naman nakikinig eh. Nagsi-cellphone. May mga church, ilalagay yung cellphone sa basket. Para sigurado makinig ka. Eh dito hindi kami ganun. Kung gusto mo mangmang, your choice. Kasi hindi naman ako si Nero. Diba? Hindi rin ako si Pong. Wag buhay pa yun eh. Kasi na baka nanonood siya ng live. Amen! So, tengang kawali. They seem to hear but do not perceive. Nakikinig sila pero hindi nila naiintindihan. Kasi nga ninanakaw ni Satanas yung pangunawa nila. Pang-4, bulag-bulagan sa katotohanan. Sinasara nila ang kanilang mata sa katotohanan. At nakikipag-compromise sila sa salita ng Diyos. So they close their eyes on the truth of God's Word. Kasi sabi sa Biblia, you will know the truth. And the truth will set you free. Amen? Tsaka walang compromise. Hindi mo pwedeng i-compromise yung salita ng Diyos. Diba? Ang adultery nga, tingnan mo lang yung babae lastfully na committed adultery. Amen? Kaya ngayon parati na ako nagmahaba eh. Ganyan. Sa office parati ko naka-jacket. One time, medyo mababa yung likod ko. Sinita ko, Pastora, mababa yung likod mo. Amen. Praise God. So, sa Mateo 13:20, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. So, mayroong matabang lupa. Yung puso mo ready. Ay, ganda ng preaching ni Pastora. Wow! Praise God. Ang ganda ng preaching niya. Diba? Kaya lang, nung umuwi na Netflix, nakalimutan na. Hindi kasi tumimo. Hindi na kasi ninamnam eh. Kasi pagkain, pag hindi mo ninanamnam, nagmamadali ka. Hindi pa naman kere eh. Mamadali ka na kumain. Diba? Di mo na ko'y mas mensahe. Hindi tataba ang puso mo sa salita ng Diyos. So, sabi sa Matthew 13:14-15, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart have become callous. They hardly hear with ears and they have closed their eyes. Pansinin nyo, pag nagkayo kayo dyan, tara, Bible study tayo. Tara, wala tayo worship. Alam nyo na yun. Alam na this. Hindi mo kasi lahat makikinig sa inyo. And even kung Christian sila, hinahaya mo sila, some will not receive from you. Kasi tinitingnan yung buhay niya. Bakit? Ano tuturo mo sa akin na hindi ko na alam? Ganyan mga kliyente ko mayayaman eh.
Financial advice. Ang tuturo mo sa akin, mas mayaman pa ako sa'yo. Ano tuturo mo sa akin pagka-spiritual mo? Nahin mo na yung pamilya mo. Amen? Kaya dito, pag sinabing check your heart, tingin-tingin muna sa sarili. Kaya no? Tapos tingnan mo, Panginoon, yung puso mo. Huwag mong tingnan yung puso ng kapitbahay mo, wala kang pakialam doon. Amen? Amen. Kasi ang banal na Espiritu Santo, ang Panginoon, omnipresent. Sabi mo, omnipresent. Kung gusto niya iligtas yung kapitbahay mo, kapatid mo, kaya niya. Kaya ako nga, wala nga lang sa akin, sa panaginip lang eh, kasi ganito rin. Ganyan din ako. Mang-mang, darkened in the futility of my thinking. Matigas ang ulo, pasaway, maldita. Oh, diba? Dito na nga ako, sinasabihan ako, maldita, maldita yan. So I check my heart. Tama ba yung sinasabi niya? So pag may nagsabi sa inyo, huwag kang magalit. Sabi mo, huwag kang magalit. Tingnan mo yung katotohanan ng sinasabi tungkol sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, check your heart. Yan. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Ka pa. Yan. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ng kanilang mga tenga at pinipikit na ng kanilang mga mata. So number 5, na pa yung mga marka ng mga pusong bato. Maraming agam-agam. Many worries. Too many worthless pursuit. Maraming alalahanin. Amen. Mga dalaga, binata. Pag dumami na yung anak nyo, marami na kayong agam-agam. Amen? Ano kayo sa GC ng Friday Bible Study? Ha? Balikan niyo yun, backread kayo dun sa video nung naka-Ferrari, nabangga siya. Ha? Bangga siya. Bangga siya. Unang galit siya eh. Nabangga yung Ferrari niya. Yung, ano sasakyan yun? Sa malit na nga. Wigo ba yun? Sanda na yan. Ha? Wigo? O basta malit lang yung sasakyan. Parang it toppled on top of his Ferrari. Parang head-on. Pero kasi, ano naman, di naman masyado, konti lang naman. Pero syempre, Ferrari yun eh. So, nung una, galit siya. Galit talaga siya. Umuulan. Bumaba yung babae. Kita niya babae. Umuulan. Binuksan niya yung bintana niya. Sorry, hindi ko ako may kasalanan, hindi maayos yung drive ko kasi dami ko naisip. May cancer ako eh. Sinisip ko, laki ng babayaran ko sa ospital. So, una may galit siya. Tapos na sinabi nung nakita niya yung babae, mukhang sincere naman, mukhang di ka scammer. Sabi niya, umuulan, may cancer ka pala, pumasok ka dun sa kotse. So, nung pumasok siya, nag-pray siya sa Lord. Sabi ng Lord sa kanya, patawarin mo. Check. Heart check. Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi pagbabayarin niya eh, di ba? Pagbabayarin niya. Hindi, sabi ni Satanas sa kanya, pagbayarin mo. Tatanga-tanga kasi. Ganyan.